balak pumunta rito. Kasi may pinili akong iba. Pero kalooban ng Diyos na sa inyo ako makarating. Amen? Palampakan natin ang Diyos na po. Ang topic na ay kasiguraduhan ng buhay. Amen? Minsan ang tao naniniguro sa buhay. Pinag-aaral ang mga anak, no? Para makapagtapos, makapagtrabaho. Minsan tapos na, wala pang trabaho. Amen? Unahin niyo ang Diyos. No, yun ang talagang unang paraan. Unahin niyo ang Diyos. Kasi kahit makapagtapos siya, mag-asawa agad, hindi kayo makikinabang. Amen? Unahin niyo ang Diyos. Pakikinabangan niyo ang inyong mga anak. Amen? Kasiguraduhan ng buhay. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Ngunit pag sumakitan niyo na higit sa lahat, ang pagharihan kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umalak pa kayo. Ang salita ng Diyos, walang pa. Para magawag niyo sa akin. Amen? Ito yung seeking first the kingdom of God and His righteousness, and the other shall unto you. Tatao, hanapin ang kanyang kaharian. Paano nyo hanapin? Magsisimba kayo linggo-linggo, may misa. A-attend kayo ng COD. Pupunta kayo sa bahay-bahay kung meron kayong Christ on the block. Ang salita ng Diyos. Kayo na madalas sa pare. Sino yung nag-confess? Sino hindi pa nag-confess ng taon na to? Lahat pa. Naku, lahat nag-confession na. Hindi pa nag-confess. Nakakot. O yung mga nag-confess ngayong taon, nasa kamay, nakapag-confession ha? O yan, marami-rami tayo, hindi nag-naas, hindi kayo nag-confess. Mag-confession kayo sa pare. Hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos bago kayo maghanap na magkalooban kayo ng Panginoon. Unahin niyo muna ang Diyos. Hanapin ang kanyang kaharian. Dapat nagro-rosaryo every day. Rosary, kada 5 minutes. 5 mystery. Amen? Huwag din magawin 20. 5 minutes mysteries a day. Tama na yun. O yung sobrang kunal. Tapos nagmumuray. O ganun. Ano lang, kalmante lang kayo sa pagiging religyosa. Amen? O ano pa? Nagsisimba, nagro-rosaryo, nagko-confess, nagsisikobi, nag-vigil overnight. Mag-vigil kayo. Overnight. No? Maganda kayo nag-vigilan na malapit sa inyo. Basta mahalaga, makapag-vigil kayo. Amen? Pangalawa, di ba nasunod nyo yung una? Marami kang agaganap niyan. Yung iba, araw-araw magsimba. Bakit hindi nagbabago buhay? Kasi hindi niya alam yung talagang tamang pamamaraan. Dapat, no? Pangalawa, sundin ang kanya kalooban. Ano ba kalooban ng Diyos? Mahalin ang hindi karapat-dapat mahalin. Yung asawa mo, pinapanalangin mong mamatay na. Mahalin mo siya kahit hindi siya karapat-dapat mahalin. Amen? Pautangin mo yung mga tao hindi marunong magbayad ng utang. At yung mga nangungutang naman na hindi marunong magbayad, meron din kayong parusa. Akala nila. Yung ibig sabihin, yun ang kaloob ng Diyos. Ano pa? Magpatawad. Iniwan kayo ng asawa niyo, gusto bumalik. Pagkakataon na makabalik sa inyong buhay. Amen? Kasi ang tatanggap ng gantimpala yung inyong mga anak. Ang totoo yun kasi kapag nag-asala ang isang ama, pag nag-asala, 3 hanggang ika-4 na saling dahil ang parusa. Ano ba, asawa mo na iniwan ka, sumama sa ibang
Baba? Amen. Ang anong parus sa mga anak mo? 3 hanggang 4 na saling namin. Di nakakatakot, di ba? Kaya takupin nyo, magpatawad kayo. Amen. Kung ayaw niyang makiano, basta patawarin mo siya. Huwag kang magtanim ng galit. Mamuhay ka malapit sa Diyos. Kahit hindi na kayo magsama pa, ikaw ang lumapit sa Diyos. Yung sumpa sa mga anak mo, mawawala. Naintindihan niyo ako, iniwan ka na ng asawa mo, ikaw na ginawa. Kundi magtinda. Wala kang panahon sa Diyos. Parehas kayong nasa kasalanan. Pero kung ikaw na iniwan ka ng asawa mo, nag-serve ka sa Diyos, kasabay ng pag-ahalay, kasabay ng pag-aalaga ng mga anak, no, magpapalain kayo. Nakuha niyo? Kasi isa lang ang umibig ng tapat sa Diyos, hanggang sa kaapu-apuhan ang pagpapala. Walang hanggang ang pagpapala ng iyong mga apo. Ang apo. Amen? Kaya sundin natin ang daming nagsisimba araw-araw. Nagde-devotion tuwing Miyerkules sa Baclaran. Nagde-devotion tuwing Biyernes sa Quiapo. Pero hindi nagbabago. Masungit pa rin, madaya pa rin. O, diba? Walang saysay yung isa lang ang kanya nagagawa. Kailangan dalawa. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kapag isa lang ang ginagawa mo, kulang. Hindi rin ang dasal mo. Ito lang, malapit ka lang sa tao, wala ka namang panahon sa Diyos, kulang. Hindi titingin ang panalangin mo. Nabubuhay ka sa sarili mong paraan. Iba yung may tulong ng Diyos. Di ba iba may tulong ng Diyos? Kaya sinasabi nila, maswerte to. Ang hanap buhay nito maliit lang, pero malinis lumago. Kasi nasa Diyos yan. Nakukuha niyo ako, ito may puhunan na. Walang panahon sa Diyos, laging baksak sa hanap buhay. Kasi wala siyang panahon sa Diyos. Bakit ka? Diba? Hindi mo yung sagot na mabalik. Ang kailangan ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Pangalawa, Lucas 12:21-22. Lucas 12:21-22. Ganyan ang sasabihin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag upang mabuhay o tungkol sa damit na itatakip sa katawan. Ang salita ng Diyos! Kung mag-alala, ang damit mo lang bilang na bilang. Kung ang pagkain mo lang ay isang ulam lang at kanin lang ang kinakain mo, okay na yun. Ang mahalaga, nakakakain ka pa. Amen? Maraming mayaman, nasagana sa pagkain, wala namang gana. May sakit, walang gana. Di ba pag dumating sa'yo walang gana, kahit anong sarap ng pagkain nasa harapan mo, hindi mo makakain. Ikaw na mahirap ang buhay, kahit talbos lang na may patis. Oh, kami nung araw nagtatanim ang mister ko ng okra, talong, mga talbos ng kamote, nangunguha lang niya. Tapos may bagoong, sapat na yun. Amen? Yung mga bata lang ang kakain ng manok. Kasi titipirin mo yung manok sa mga anak mo lang. Yung mga talbos ng kamote, para sa iyo na lang. Amen? Uy, ako'y ano. Kaya wag kayong, alimbawa, ang damit mo, ang pantalon mo, 2 lang, 3. Okay lang yun. Ang mahalaga, malakas ka. Wala kang sakit. Amen? Huwag kayong after sa material. Ang mahalaga sa atin, yung katawan. Wala kang sakit, masaya ka, okay yun. Huwag kang maingit sa kasamahan mo, sa kaklase mo, na magaganda yung damit. May uniforme ka ng 2, sapat na. Ako, uniforme ko lang, 2 blouse, 2 panda. Hindi totoo yun. 2 blouse, 2 panda sa simula. Pag second year high school na, dagdag ng 1 panda, 1 blouse.
Ganun yun. Pagdating ng third year, dagdag na isang lang, isang ata. Pag fourth year high school, dagdag ng isa. Isa-isa, ganun ang nanay ko. Hindi niya kami binibigyan. Kasi wala kami sapat na kakayahan. Ang mahalaga, matalino ka. Amen? Di ba, bobo ka nga. Ang ganda-ganda ng lapit mo, bobo ka naman. Kaya wag kayo nalulungkot. Ang mahihirap, binibigyan ng tayo. Ang kita niyo yung labandera lang. Ang mga anak nagpuri. Labandera lang yun. Tagaranunoy. Ang bahay nun, naabot pa ng baha. Oh, kayo mga anak niya, nagtatrabaho sa NAIA. Di ba? Ang tawag doon, sumasakay ng aeroplano, stewardess. May anak siya. Ilan ng anak niya tapos. Ngayon, pinili na siya ng bahay, ng lupa. Yung mga nalungkot, sumunod lang kayo. At yung mga anak niyo, matututong magtiis. Hindi yan magiging rebelde. Walang anak na magiging problema mo. At yan ay makapag-aaral. Bakit? May talino. Amen? Kung wala mang talino average, malakas naman ang katawan, papasok yan sa mga Jollibee. Magpapatay dyan yan para makapag-aral. Huwag kayo masyadong after sa bagay sa mundo ito. Unahan niyo lang ang Diyos. Makita niyo buhay niyo, gaganda. Totoo yun. Lahat ng tinayuan ko ng COB, pag ako nangangaral, sinusunod nila. Ngayon, ang mga bahay nila, magaganda na. Mga anak, tapos na. Di mahihirap na buhay, ang magsasaka lang, nagtatanim. Magaganda na ang buhay. Kasi sumusunod lang, makikinig lang. Okay. Kaya yung nagtitipo ng kayamanan, dukha sa paningin ng Diyos. Tayo, kahit mahirap ang buhay, inuuna natin ang Diyos, mayaman tayo. Bibigyan na tayo yung kayamanan sa langit, bukod pa yun, may kayamanan ka pa sa lupa. Amen! Maghintay ka lang. Ang tao nagmamadali. Ako hindi ako nagmamadali sa buhay ng araw. Kung ano lang meron ako, nagtinda ako, nagsimula akong mag-asawa ko, parang mister ko nagtrabaho sa construction. Kasi hindi kami makatapos. Nahulog pa sa dalawang palapag, nahulog ko na hindi namatay. Ang pinagsaka buhangin, buhay pa. Ako naman nagtitinda ng lugaw. Ilan ng pangalmusal, lugaw, tsaka matamis sa saging. Kung ano yung gusto ko, yun ang niluluto ko. Iswa. Pupus yun sa umaga. Kasi ayoko naman dito tulog. Ano? Matapos na yun, iba naman ang trabaho mo. Iba-iba. Hindi ako tumigil sa paghahanap buhay. Amen? Kasi hindi naman ako nakapagtapos. First year college lang ako. Nag-asawa ka agad. Kahit kaya ko makapag-aral, mahirap mag-boyfriend eh. Tinatakot ka eh. Pag hindi ka nagsama, sumama sa akin, makagalit na ganyan. Ayoko pa mag-asawa eh. Diba? Ganun ang buhay ng mga babae. Kaya huwag kayo makikinig sa boyfriend niyo. Magtapos muna kayo. Kaya mahirap din hindi nakatapos dahil magsisimula ka sa mababa antas ng pamumuhay. Amen. Kaya mga anak ko tapos ng pag-aaral. Kasi nakita nila, pag-aaral kayo. Gusto niyo ba yung nagtitinda kayo? May mga pahiyain pa kayo. O, diba? Paano kayo makakapaghanap buhay? E di mga nagtapos para may trabaho sila. Okay. Mga ngaral. 2, 25 to 26. Mga ngaral. 2, 25 to 26. Kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Ang karunungan at kaligayahan ay ipinagkakaroon ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Ang makasalanan, pinagagawa niya at pinag-iimpok upang ibigay lamang sa gusto niyang pagbigyan. Ito naman ay walang kaguluhan at nauuwi sa wala. Ang salita ng Diyos! Salamat sa Diyos. Totoo yan. No? Wala kang kasiyahan, no? Wala kang magagawa.
magbibigay sa atin ng kasiyahan. Kahit magtrabaho na magtrabaho, mapupunta lang yan sa wala. Magkakasakit ang anak mo, mawawala na naman yung anak mo. Amen? Ganun ang mangyayari. Gaganda buhay mo, meron pa naman tagawandas. Babaksa ka na naman. Ganun, pag wala ang Diyos sa buhay mo, hindi ka sumusunod sa Kanya, hindi mo maaabot yung antas na gusto mo. Babalik at babalik ka sa dati mong buhay. Kaya maganda yung tuloy-tuloy ka sa Diyos. Simple lang naman ang Diyos eh. Makinig ka, maupo ka, pumunta ka sa mga COB, sunod ka lang. Sa Soviet of Christ, marami kayong matututunan. Hindi ko naman sinabi sa amin na kayo sumama. Pero mag-aral muna kayo dito, saan kayo lumipad. Saan kayo lumipad. Hindi ko sabihin, kung ayaw nyo, saan kayo umalis. Ang mahalaga, meron kayo matutunan. Amen? Kasi yung matututunan nyo, magagamit nyo sa inyong buhay. Hindi naman para sa pag-hindi lang namin. Amen? Okay. Mangangaral 5, verse 12. Mangangaral 5, verse 12. Mahindi ang tulog ng isang manggagawa. Marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman ay di lalawin ang antok kahit labis siya sa pangangailangan. Ang salita ng Diyos. Iba pag ordinaryo pa lang, magtatrabaho, matutulog, kakain. Di wala ka masyado iniintindi. Alam niyo ba yung mayayaman? Marami ang iniintindi. Kaya kami nagpapakamatay. Diba? Nakita niyo si yung mayaman, diba? Sino ba yun? Yung COA, ano ba yun? Sekretary ng COA. Yung babae na tumalong sa Canon Road. Tsaka si Angelo, yung chief na PNP, nagpakamatay sa loob sa cemetery ng nanay niya. Kasi nga, may mga lead sila na aapektuhan ang kanilang mahal sa buhay. Silang problema sa pera, mayaman sila. Anong nangyari? Kailangan mamatay sila para ang kayamanan ay hindi mabawi sa kanila. Nakita niyo, di ba si Saltico, binabawi na yung mga kayamanan. Si Vizcaya, binibenta na yung kanyang mga mamahaling sasakyan. Masaya pa sila. At dadalhin ang kanyang mga anak at mga apo ang kahilya. Amen? Ito kayo naiingit sa mayaman. Nung araw, sa puso ko, sabi ko, yayaman din ako. Pero, habang lumalaki ako, nagkaasawa, hindi ko na inangadyo. Ang mahalaga pala ay sa Diyos. Amen? Sabi ko, matatapos ako ng pag-aaral, nagpakayaman ako sa sarili ko, hindi naman naganap. Hinagdangan araw. Kaya, wala na ayaw mo ng pagplano. Kasi, kung hindi na makalawa ng Diyos, hindi mo rin magagawa. Basta ano lang amos ng buhay, sunod lang ako. Parang amos ng ilog. Di ba amos ng tubig pa ganyan? Pag sa palumag ka ng langoy, mahihirapan ka, di ba? Kung aayon ka ng paglangay sa daloy ng tubig, mas madali sa iyo makarating sa patutunguhan mo. Amen? Yun lang nalit pala ako sa buhay. Ayaw mo nang makarap na hindi ko kayang abutin. Kung ano lang ang hawak ko, lalangoyin ko lang siya sa parating ako, huwag na saan ako makakarating. Amen? Simpleng buhay, simpleng pamamaraan, ang Diyos ang kikilos para sa iyo maayos at magandang buhay. Amen? Sunod. Timoteo 6, 8-10. Timoteo 6, 8-10. Kaya dapat tayo kasiyahan kung tayong kinakain at dinarami. Ang nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay nahuhulog sa tukso at sa titan ng masasamang hangarin magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sa panatang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng
lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahanap na magkaman ng salapi, may sa pananampalataya at nasanda sa paghihirap ng kalooban. Ang salita ng Diyos! Huwag tayo masyadong maghangad ng biglang yaman. Meron na ako kakilala, pinsan ito. Ano siya eh? Magkakababata kami, matanda daw ako ng 1 taon sa kanya. Dalang babae. Gusto niya yumaman talaga masipag. Kahit hindi naging high school graduate lang siya, okay lang kasi mahirap lang po eh. Hindi siya makapag-aral. Pero masipag, trabaho rin o trabaho. Nakapag-asawa siya. Ngayon, ilalaki na po niya, parang naging puser na siya po. May nagdideliver sa kanila na mga marijuana, bulto-bulto, marijuana. Akala ko hindi niya alam. Nakapasok sila sa Binondo para makapwesto, makapagtinda ng mga prutas. Yung pala, meron silang supplier ng Amen? Kaya sila nakapwesto. Mayroon kong makapwesto sa Binondo. Nakapwesto sila sa Binondo at parang yung pagtitinda nila, doon tinatago ang mga shabu. Yung pinsa kong babae, gusto niya talaga makabili ng lupa, nakabili ng bahay, nakabili ng lupa. Akala niya, yun ang buhay. Amen? Kaya yung mister niya, nagkaroon ng deal. Parang bentahan ng shabu. Ganun pala, totoo pala yun. Yung nakaka-attach. Yung lalaki, mabait sa akin kasi may tindahan na ako sa bahay. Sabi niya, ate, tingnan mo nga ang suot ko. Yung unang lakad, nakalusot. Sinasama yung mister ko. Sama ka. Kikita kayo sa gabi, 30 mil. Magkano 30 mil ng araw? 1988. Kikita ka ng 30 mil. Sa gabi lang, sasamahan mo lang ako. 2 tayo pupunta sa Silangin sa hotel. Ayaw ng mister ko. Ayoko na. Di balik, sabi na ng asawa ko, kasi may usapan kami. Di balik adik ka, huwag ka lang maging pusher. Itatakwin kita. Tataan mo yan. Kaya takot yun. Hindi. Di balik na ako. Pusher, huwag lang pusher. Hindi siya naisama. Naitilo yung shabu. Malaki talaga, milyones ha. Binigyan niya yung kasamaan ng 30 mil. Siya siguro malaking kinita. Kaya nakapagmagawa sila ng bahay, nakabili ng lupa sa lugar namin. Akala ko naman dahil sa pagtitinda lang ng prutas sa Binondo. Hindi ka makikita ng ganung palaki. Amen? Sa pangalawang lakad, dumaan sa akin alas 11 ng gabi, mag-alas 12. Magsasarado na ako. Ate, kasi mas matanda ako sa pinsa ko ng isa. Tignan mo ako, mabait kasi yung lalaki. Yan pa lang daw, siguro 27 years old. Magkakasingitan ka ito, 28 lang ako. Ate, tignan mo ako. Ba't nakasuot ka ng pagburod? Kasi suot niya yung kasal niya. Sabi niya, ate, pupunta ako sa Silangin sa hotel eh. As na tao kausap ko. Ito sinuot ko, yung pinangkasal ko, puti eh. Tsaka parang green na naka-jack. Ito parang ano nakapambulol dyan. Ubarin mo na lang yan, palitan ko ng iba. Binibiro ko, di ako, okay na to, alis na kami. Malaking dito. Ano ba yan? Saka mo na malalaman. Tapos mabait ka sa akin. Sige na, magbabayan kayo. Pag kinabukasan, napalitaan namin. Matay na. 2 silang namatay. Ang kinuha sa akin. Kaya isang ko, ibig ko sabihin, tinanong ko sa kapatid, alam ba niya ang ginagawa ng asawa niya? Ang sabi ng kapatid, pinsan ko rin, alam niya ate, nandun ako, nagdidiligan naman ng mga marijuana, sako-sako. Paano hindi niya malalaman? Pero sabi niya, wala siyang alam. Di ba minsan, naghahanap ka kaagad ng malaking kita
Bata pa yung asawa niya, 27 years old, napatay. Hindi lang yung pinupong, sinaktan, maraming pasa, ang nakuha pa nila. Talagang pinahirapan pa bago pinatay. Maraming saksak. At sabi ng mister ko, hindi ako sumama. Bakit? Sasama ko. Sabi ko, hindi ako pwede sumama niya. Magagalit ang asawa ko. Mag-iiwalay na kami niya. Pag sumama pa ako sa'yo. Kaya hindi siya napatay. Kaya nakakalungkot. Ito yung sinasabi, masiyang ka na kung ano yung buhay mo. Hindi siya nasiyahan. Gusto niya agad palang pera. Hanggang sa ngayon, wala siyang asawa, biyuda, yung mga anak niya maliliit pa ng iwan. Kaya nga, ako di ako pumapayag sa mister ko. Di ba maging ate ka, huwag ka lang maging puso. Yun ang usapan namin. Kasi hindi ko aawa. Okay lang yan. Ayaw ko maging puso ka. Tama yan. No? Kasi alam ko naman ang Diyos ang magbabago. Namin ng Diyos ang buwan. At nabago naman siya. Okay? Hebrew 13 verse 5. Hebrew verse 5. Huwag kayong magmukhan sa labi. Masiyang na kayo ano man ang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan. Ang salita ng Diyos. Halimbawa, nag-business ka. Halimbawa, nagtayo ka ng water station dito sa lugar mo. Masyado kang swapang. Gusto mo magtayo pa sa ibang lugar. Magtayo pa sa ibang lugar. Wala kang kasiyahan. Amen? Hanggang sa bandang huli, yung negosyo nila mo, babagsak lahat. Bakit? Hindi yan ang tao na magkakaniwalaan. Amen? Amen. Yung nagdidikita nga sa akin ng mga mamamere, mga patina, yumaman siya eh. Nakabili ng resources ang pabiyang pagkasinan, nakabili ng mga sasakyan, tapos nagtayo siya ng tindahan sa Pia, nagtayo siya ng tindahan sa Isabela, marami siyang tinayo. Ngayon namumblema siya. Sabi ko sa'yo, kapag tumaganda na ang buhay mo, sapat na yan. Huwag kang maghangat ng iba. O nga, Sister Celine, nanulubi ko doon sa mga tindahan, itinayo ko. Kasi ang nagbabantay, lipat ko lang. Yung kabila naman, yung may katiwala lang ako. Mauubos na ang kabuhayan mo. Kumistap ka na dyan hanggang maaga pa. Ang paghahanap buhay, hindi mo kailangan maraming branches. Isa hanggang dalawa sapat na. Kayong mag-asawa, pag-manage, mas madaling gaganda ang buhay mo. Kaysa bigyan mo ng pagkakataon ng lahat, hindi ka nakakatulog, kundi masisira ka pa. Amen? Sunod, Roma 8 verse 32. Roma 8 verse 32. Hindi niya ipinagkain ang sarili niyang anak, kundi ibinigay sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay? Kasama ang kanyang anak, ang salita ng Diyos. Alam niyo kung nagkakasala kayo ng Biblia, makikita ko pag-ibig ng Diyos. Nang nilikha niya ang lahat, ang liwanag, ang kalawakan, ang dagat, ang lupa. Ano inuna niya? Yung kailangan ng tao. Yung mga naninirahan sa tubig, mga isda, mga dabuhayang isda. Yun ang yung mga ibon sa ipapawid. Mga halaman, yung mga hayop, bago niya nilikha ang tao. Kung magbabasa kayo ng Biblia, makikita niyo ang pag-ibig ng Diyos. Bago niya tayo nilikha, niligyan niya lahat ng bagay na kailangan ng tao. Kaya kahit ahas, maalagaan mo. Amen? Dahil sinabi ng Diyos, ikaw ang mamamahala ng lahat ng yan. Yung mga lahat na yan, kung gusto mong lumago, nasa sayo kamay. Yung mga hayop, makukutusan mo. Kasi susunod sila sa'yo. Amen? Nakita ko may nag-aalaga ng elefante, nag-aalaga ng buhaya, ng tigre. Ba't hindi sila kinakain? Kasi ang tao, binigyan ng pamamahala sa mga hayop para sumunod sa'yo. Amen? Kaya, at tingnan niyo ang pag-ibig ng Diyos.
halimbawa, manicurista ka, pedicure, pedicure. Pag sinabi sa linggo, hindi ako pwede ng linggo. Pumili ka ng araw, Lunes, wag kang manghinayang sa tao, sa customer. Kapag tumanggi ka, ang kapalit niyan higit pa. Huwag mong panghinayangan ang mga customer. Ang halaga, sumunod ka sa Diyos. Hindi sa Diyos ako magsisimba ako, aaten ako. Ang araw ng linggo para sa Diyos at para sa pamilya ko. Nakuha niyo ako? Huwag mong panghinayangan, kikita ka ng 500. Mas malaki pa, kikitain mo. Pag nagtrabaho ka sa araw ng Lunes. Pwede kitang gawa ng manicure pag Sabado. Hanggang Lunes, pumili ka. Ang Diyos, makikita mo ang buhay mo. Hindi ka maghihirap. Totoo yan. Huwag mong panghinayangan ang kumita ng salamin laban sa paglilingkod sa Diyos. Diyan galit ang Diyos. Ako kaya siguro siya natuwa sa akin. May part-time job ako. Dapat ako magtitinda. Nakikita niyo yung mga nagtitinda sa kanto, yung mga fried chicken, yung mga ganyan. Bayaran mo kami dyan, 10%. Nagpapaaral ako ng anak. Akin dapat yun, pwesto. Kailangan ko humayo, linggo. Wala akong tinda. Akin yung pwesto. Wala hanap ng pwesto para ako nakipag-usap sa lulugaran. Ibig sabihin, akin yun. Ngayon, hindi ko naman kaya magtinda ng buong sa linggo kasi may panahon ako sa Diyos. Meron akong COB, may vigil overnight. Sabi ko, 3 araw lang kukunin ko. Kumuha ako ng tindera, sa kanya yung kita. 3 araw sa'yo, 4 sa'yo, bale, patilin ko. Sa'yo na yung 4 na araw, akin lang ang 3. Hindi nag-usap kami. Mag-iiba pa kami ng isa, di ba nag-iiba ng gawain? Tatapat pa sa araw ng tinda ko, nakuha niya ako. Siyempre mag-anniversary, may fellowship. Mag-iba, ba't mag-iba kayo? Wala, Sister Celia, yung simbahan, hindi ko bread. O di, ako papasok pa, kailangan nandun ako. Dala ko ang overall. Naku. May tinda ako, sayang. Higit ako na 500. 500, maraming halaga pa nun. 10% yun eh. Kung may benta kami ng 5,000, may 500 ako. Ngayon, sabi ko dun sa magtitinda, ikaw na lang magtinda. O sige, dituwan-tuwa. Hindi ko pinanginginayangan yung kikitain ko para sa Diyos. Nakuha niyo ako? Kasi, uunahin ko yung wala akong kita. Ng mister ko, magagalit yun. Ginagaya ko ang pusong katiwala. Diba sabi ng Diyos? Kanyang pusong katiwala, nakagagawa kapag gusto niyang gawin. Bakit sinampot ng Diyos yun? Para kumita ng pera. Ginaya ko pusong katiwala. Hindi ko sinasabi sa mister ko, mag-aamay lang kami. Ba't ikaw sunod ka ng sunod dyan? Wala kang kita. Dahil 3 araw ka lang magtitinda, aalisin mo pa isang araw. Ayaw na ng may gulo. Ang gagawin ko, aalis ako kasi darating naman siya ng hapon at trabaho. Dati stress. Ako naman, magbibihis lang ako ng ordinaryo pero may lapit na ako sa bag. Kapag bihis. Minsan, aabutan ako, uwi ng 2:00. Saan punta? Magtitinda. Pero hindi. Meron na akong kausap. Pupunta ako sa kasalmahan ko, magbibihis ako at aaten ako sa gawain. Nakuha niya ako, ginagawa ko yung lagi. At walang alam ang mister ko. Siyempre, darating ako ng gabi. Sasabihin niya, kumita ka ba? Wala, mahina. Kasi pag sinabi mo meron, wala, maliit lang, matumal. Walang kita, pero hindi ako nakatingin. Kasi nagsisinungaling ako. Sana ka ako magtanong. Sana ka ako tulog na. Bisa pa ako gising, naghihintay. Ako, eto na. Wala ko na magsinungaling. Kaya sabi ko sa Diyos, pasensya ka na. Kailangan mong gawin mo para walang gulo. Tingnan niyo, yung tusok katiwala. Kaya na natin, kaya mo pala pag gusto natin makipante. Diba? Magaling ako lumusot eh. Bakit hindi mo kaya lumusot pagdating sa Diyos? May nakakapagtay ako na walang alam ng magulang ko, na walang nakakakita
bumato. Dahil baka pumunin ako ng ano, babasagin, mamaangka ako sa mukha. Yan ang buhay. Kaya nga, alam ko naman yan. Pero pagbalik ko ng mag-May, yung anak na, ang tanong niya ganito, bahay nila ba? Ay, nagluto na ako ng sinangag. Magalmusan na tayo. Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Pag hindi mo yung pinaglaban ng Diyos, hindi siya natutuwa sa'yo. Pag after ka sa pera, hindi siya matutuwa sa'yo. Kaya hindi ka niya bibigyan ng magandang buhay. Kasi nauna sa'yo kumita ng pera kaysa ang sumunod sa Diyos. Kaya hindi siya may pinagalitan ako. Sabi niya, maniningil yan may deliver sa akin na gumagawa ng mga ano. Sabi ko, kanay ka lang kumatay ka ba? Hindi ko. Hindi ako nakaantay, Sister Celia, alam mo naman. Kailangan mo may kasama. Galing ako sa sakit. Ba't pumunta ka pa? Alas 2, alas 3 ng hapon. Tapos na ang gawain. Ba't ka pa pumunta? Dahil may sisigilin ka? Pwede mo naman ako sigilin ng Lunes, di ba? Alam mo, kaya hindi ako tuwag sa'yo. Ang anak mo na-hospital, na-opera. Siya may sakit. Inanong ko talaga. Alam mo ba, bakit ganyan ang buhay mo? Sasabihin mo, professional mga anak mo, nabibigyan naman sa kamatayan. May anak ko hindi magkaanak-anak. Bakit? Pero pupunta ka, tapos nagawain linggo, parang maningin sa akin. Kaya naman itong bayaran kahit Lunes O Sabado ka pupunta. Sana, umaten ka muna. At umaga ka, umaten ka, walang problema doon. Pupunta ka, ang tanong mo, naka-aten ka ba? Diyos ko. Natawa siya, ikaw naman, Sister siya. Alam mo mo buhay mo. Yung anak ko, muntik lang mabigay, na-opera. Mabigat ang naging sakit. Ano lang, bato lang sa abdo, Yung bato, pumunta sa atay. Delikado po yun. Ngayon, meron nilalabas na-opera na, may nilalabas pa rin tubo para alisin yung mga nanak. Tama ba yun? Kaya sabi ko sa kanya, baguhin mo sistema mo. Di ba, di ba po na ako sigilin, di ka naman pala aatin Sana hindi ka na umatin. Dahil na sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo aatin, huwag na kayo umatin. Kung pupunta ka lang, dahil may dahilan, huwag ka nang pumunta. Nakuha niyo ako? Pag kasi yung umatin kayo, bigay niyo tamang oras. Magsisimla kayo, tamang oras. Pupunta kayo, open-tori na. Kunin ko, Diyos. At patayin mo na. Di ba gano'n na? Sabi ng pare, kung unang asawa, ang nakalimutan, Hallelujah, kailanman. Bagong kasal. Mag-ibang taon. Maawa ka, mga dalaga. O Panginoon, 5 taon na kayo kasal. Maawa ka, kasi nag-ihirap ka na. Pagdating na sa kasal na kayo, eto nakakantay niya. Kunin mo, o Diyos, ang gabi mo, ang kanyang kalumba. Gusto mo lang pamatay. Sa asawa mo. Yan ang buhay, it is reality. Yan ang nagaganap sa ikaw. Lalo na yung walang Diyos. Walang panahon, walang pagtilingkod. Amen? Totoo yan. Okay. Kawikaan 30:8-9. Kawikaan 30:8-9. Huwag akong payaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Ang salita ng Diyos. Amen. Pag tumama ka sa loko, mawawala ka sa gawain. Bakit? Matatakot eh. 20 milyones ang hawak mo. Hindi mo alam kung saan may tatago. Hindi mo alam kung saan may dadalhin. Kaya hindi mo kayong pananalunin. Amen. Lalo na yung mga sumusunod sa Diyos. Kung araw, kaya ako ng kaya. Kasi nangihinaya ko baka malalo. Ako, Jesus name. Wala. Ganyan ang Diyos. Sa isip-isip pa, hindi ako payayamanin ito ng biglang yaman.
wala lang ako sa gawain. Kaya pagtaya ko ng araw sa loto, kung kailan na lang ako na mapunta, mamili, di ba gano'n? Hindi para manalo, kundi minsan makatulong ka lang sa mga nangangailangan. Kasi nagagamit naman ang PCSO sa mga mabibigat na kasakitan. Eh kung bigyan pa ng Panginoon ng panalunin pa, di mas mabuti. Pero ako tuwing umasa, ayaw ng Diyos yun. Ang dapat ang intention mo maganda, makatulong. At ang pagtaya, hindi naman kailangan tatayain mo yung apat na yan. Tatay sa araw, isa, or one. Kung kailan ka lang makarating, huwag niyong gawing vision. Amen? Kasi nakakatulong din ang PCSO sa mga tao. Yung mga dinadialysis, yung mga na-opera, yung mga walang pera. Talagang nagbibigay sila ng tulong kapag lumapit ka sa kanila. Kaya huwag natin, huwag mong aling pagyamani ka, huwag ka namang paghihirap. Nakuha niyo ako? Kasi pag maghihirap ka, matututo ka magnakaw, matututo ka mandaya, kahit ayaw mo. Nakuha niyo ako? Huwag niya hayaan maghihirap ka. At huwag naman hayaan lumaman ka, baka makalimutan mo ang Diyos. Ang ganda ng salita. Yan ang salita ng Diyos sa kawikaan. Mateo 6:26. Mateo 6:26. Huwag akong bayaan maging sinungaling. Ay, din. Mateo 6:26. Masdan niya ang mga ibon. Hindi sila nag-aasik, hindi nag-aani, o kaya nagtitipon sa bangan. Gayuman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa ibon? Ang salita ng Diyos! Di ba yung mga ibon wala naman nangangalaga? Yung kalapate lang inaalagaan, pero yung mga ibon na gala, wala nag-aalaga yan. Kusa silang lumilipad kung saan mayroong pagkain. Nakita niyo yung minsan, may tinatawag na migranteng mga ibon. Pag malamig na sa ibang bansa, mamamatay na sila. Baba, sa malayong lugar, lumilipad doon silang sama-sama, pupunta sa mga, yung katulad nating lugar na hindi malamig. Doon sila parang mabuhay. Kung natututunan niyo yung mga laksa-laksa mga ibon, na lumilipad, galing sila sa malalamig na lugar. Yung mga nagyayelo, hindi nila kayang mabuhay doon. Kaya pupunta sila sa mga tropical na country, tulad natin, Pilipinas, Malaysia, doon sila maninirahan sa pansamantala, saka sila babalik. Yun ang tinatawag na migrante mga ibon. Kung nag-aaral kayo ng mga ganyan, umaalis sila sa kanilang bansa para mabuhay. Kasi hindi nila kakayanin yung lamig ng yelo. Amen? Kaya kahit hindi sila, walang tumutulong sa kanila. Tingnan mo kung sabay-sabay silang lumilipad. Walang nahihiwala. 2 Corinto 12 verse 9. 2 Corinto 12 verse 9. Ang tulong na hinaan. Kailangan mayroong lakas na matalo ang ating sarili. Pagpapaubaya sa Diyos at hindi sa ating lakas. Ang pagtatagumpay ay wala sa sariling sikap, kundi sa pagtitiwala kay Kristo. Kailangan lumago sa karunungan at grasya ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang tulong ng Diyos ay sapat, lalo na sa oras ng ating kahinaan. Ang salita ng Diyos! Hirap ka, bukas, walang kakainin mga anak mo. Unahin ng Diyos. Manalangin ka. Tinitiyan ko sa inyo, may darating sa inyong tuloy. Mula sa Diyos. Huwag kang mawala ng pag-asa. Accept mo na wala ka ng pagbigay, wala ka ng mautangan. Unahin mo sila. Tapos, umasa ka. Bukas, meron kaming pagkain darating. Tinitiyan ko sa inyo, may darating sa inyong pagkain. Sample, nang malipat ako sa Bulacan, wala kaming trabaho rito. May bahay ako, may
bahay at lupa ako. No? Pero wala kaming hanap buhay. Kasi masinop ako eh. May sarili akong lupa, nakapagpagawa ako ng bahay sa Bulacan. Hindi kami mukha. Pero, tapos kami sa pera, kasi wala pang hanap buhay. Ay, magpapasko, nakapunta kami ng Pasko sa Bulacan. Unang Pasko, wala akong handa. Kasi bago pa lang kami. Sabi ng mga anak ko, ay wala tayong handa. Wala, matulog na lang tayo. Kahit spaghetti, wala. Walang perang pambili. Eto na, alas 10 ng gabi, may kumakato. Matutulog na yung mga anak ko, nanonood ang TV. Kasi gabi na ako makakatulog. May kumato. Asa niya? Eto may dalawa. Isang spaghetti, isang mga ganun, may ulam, isang menudo, isang spaghetti, dalawa. Oh, sabi, para sa inyo. Ilipat ko naman, sali ko naman, salamat. Isang kapitbahay ko naman dumating, ay gumagawa ng mga cake yun. May dalang, ano matawag din, brownies, tsaka salad. Kumpleto na, manok. Tatlo dala, mga ganyan. Oh, nagulat ako. Kasi niya, ito, hindi naman ako nagsasabi, wala kaming handa. Dinagay ko ulit sa lamesa. Dumating naman yung isang kapitbahay ko ito na, naging kumari ko. Pero hindi ko pa siya kumari. Dala-dala naman, masarap. May dala sa amin. Puro dala. Pinapuno yung lamesa ko. Sabi ko sa mga anak ko, tayo na kayo. 11 o'clock. Magdasal muna tayo, mga 11:30, gano'n, bago mag-alas 12. Kain na tayo. Ay, saan galing yan? Hindi ko alam, mga nagbigay ang mga yan. After 2nd December, 2 taon, wala na nagbigay. Bakit? May hanap buhay na yung mister ko eh. Kumikita na rin ako. Anong nagawin? Amen? Tingnan niya. Kaya ko nakita na andyo sa ibuhay. Dahil sa malayong lugar, hindi ka niya bababay.